nagbigay po ng pahayag. Ito pong si Prof. Antonio Contreras patungkol po dito sa mga pautot daw po ng legal team ni Sara Duterte, mga kababayan, sa issue po ng impeachment nito pong si Sara. So ngayon ito, pakinggan po natin. Pero may pag-usapan po natin ngayon itong mga narinig nating mga depensa ng legal team ni Sara Oh, Duterte sa impeachment. Kasi ba, di ba, update lang, ang Justice Committee ng House of Representatives ay nagsimula ng magkaroon ng pagdinig o hearing na after finding sufficiency in form and sufficiency in substance and sufficiency in grounds, ngayon ay meron namang pagdinig o hearing na siya naman ang magiging basihan para ang Justice Committee ay makapag ano na ng probable cause. oh, At dahil ito ay proseso, kailangan ay naandun yung mga parties. So andun yung complainants na dalawa. Actually marami sila kasi yung isa ay parang grupo, yung kay Father Sabala, at yung isa naman dun sa attorney ay isa lang naman siya. Pero dalawa naman ang endorser nun. Ang endorser ng fourth impeachment complaint ay si Representative Abante at saka si Ortega ba, if I'm not mistaken. Samantalang si oh. Laila de Lima naman yung endorser ng third complaint. Yung first complaint na basura dahil sa nag-violate ito ng yung 1-year bar. Yun namang pangalawa ay winidraw dahil sinuportan nilang yung third impeachment complaint. Nasa estado na tayo na kailangan na maglabas ng ebidensya at Yan na. magpatawag ng mga witnesses na pwedeng kausapin ng House. Subalit ito, nagdadrama na naman ng team ni Sara Duterte. Kasi sinasabi nila, hindi sila sasali. Alalahanin nyo, before the finding of sufficiency and grounds, na-require ang mga parties na mag-submit ng memorandum ng reply, di ba? Meron silang response. So, ano yung reply, hindi pala response. May complaint. So, Oh, ni-require si Sara Duterte magbigay ng reply. At ang reply nga niya, question niya ang jurisdiction ng House. Na parang sa simula pa lang, sinabi niya na walang binayoli ang kanyang due process, etc. etc. Pinoint out niya na hindi pantay ang treatment sa kanya pagdating oh. kay Bongbong Marcos, etc. etc. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, na kaya siya pinasasagot para sagutin yung mga aligasyon laban po sa kanya. Pero saglit na sagutin niya, mga kababayan, ano po ang ginawa ng ating magaling na Vice President. Diba, kinwestiyon niya yung jurisdiction, yung pagtingin ng Kamara sa issue ng impeachment kay PBBM at sa impeachment niya. At pinapalabas nila, mga kababayan, na nagsasagawa ang Kamara ng mini trial. Di po ba? Yun yung pinupunteriya nila diyan. Yun yung sinasabi nila diyan. Sa madalit salita, gusto nilang palabasin, mga kababayan, na fishing expedition yung ginagawa ng Kamara. Saglit na sagutin sana ni Sara Duterte kung may katotohanan ba yung aligasyon sa kanya or wala, patunayan niyang wala, pero hindi niya po ginawa yon. Bagkos ang ginawa nila, nag-akusa lang sila na nag-akusa. Marami siyang mga sinabi. But to put it bluntly, ang kanyang sagot ay non-answer. Yun ang sinabi ng House Committee on Diba? Justice. At ito ay naging dahilan para ma-found for sufficiency in grounds. Kasi ang pagpa-file ng reply sana at yung answer doon, yung answer niya, yung reply naman ng complainant, kasi ito, di ba may complaint? Nakita ng sufficiency in form and substance. So kailangan sagutin ni Sara Duterte. Na yung Mm. sagot niya ay hindi maganda. Hindi naman mismo si Rufus Rodriguez na minsan nung kumakampi sa kanya, ay sinabi hindi ito sagot. So, hindi natuloy ngayon, sumagot sa sagot niya yung complainant dahil yun naman talaga dapat. Wala naman daw sinabi. So, ayun na, naging basihan na yun para magkaroon ng sufficiency and grounds. Now, ngayong ang pinag-aaralan na ay probable cause, kailangan na mag-appear si Sara Duterte at yung kanyang mga abogado, at syempre yung complainant. At lumalabas na si Sara Duterte ayaw niya mag-appear kasi kini-question niya nga ang jurisdiction. Oh. Kasi daw, ang lalabas naman daw ay trial, mini trial. Alam mo, hindi ko alam kung abogado si Sara Duterte. Abogado daw. Pero Yan. abogado yung kanyang mga team eh. Pero alam mo yung mga legal defense team na yan, hindi ko na may masyadong fino-fault kasi sila binayaran para magdepensa. Trabaho Tama. nila yan eh. It's a profession. So kung binayaran ka, kaya ako hindi ako nag-abogado eh. Kasi alam ko na mahirapan ako magdepensa ng isang bagay na hindi ko alam na tama. You know? Yung tatay ko lawyer, pero noon pag alam niyang guilty ang kanyang kliyente, sinasabihan na lang yan na umamin ka na lang para mapababa. Pero hindi siya mahirap eh. Ako talaga pag it's something you could not pay me to lie. Oh. Simply, there is no price in this world that you can't pay me to go against my principles. Ganun lang yun. So I don't think I will be a good lawyer. Well, people say that I can be a good lawyer, but the principle wise, I don't think I can. Kasi pag alam ko ng mali, hindi ako pwedeng tumayo doon na parang ako, with all feelings, ang kukunin ko lang kaso, yung mga kasong siguro ay gusto ko at yung, sa tingin ko ay makakatulog ako. May mapapakain ko mga anak ko sa bagay na ito nilamon ng Tama. prinsipyo ko. At hindi na ako nilamon ng
pera, di ba? Pero ganun talaga yun, binabayaran ka. So, ako, ang ano ko dito, parang ang point dito, ano ba to, di ba? Narinig niya lang sinabi ni Jinky Ruistro at ng iba na mini trial ito, ay magiging mini trial na. Unang-una, hindi pa nga nagsisimula di ba? Kahit pa ang tawag mo dyan ay mini trial, ang dapat na magpatunay na hindi yan magiging trial ay yung mangyayari. Kasi ano bang mangyayari talaga? Ang mangyayari dyan, ganito. Di ba sa korte, pag magdidemanda ka, merong piskal o yung Mm. prosecutor. Doon ka muna sa prosecutor. At sa prosecutor, nag-iimbestiga na yun, nagtatanong na yun, nagpapaproduce na yun sa iyo ng ebidensya. Kaharap mo din doon yung, at minsan nga, hindi pa kayo magkaharap ng iyong nang nag-akusa sa iyo, di ba? Tama. Independent. So hindi ka nako-cross-examine ng abogado ng nagdemanda sa iyo, dinimanda mo. At hindi ka rin naman yung abogado. In fact, it's just between the parties. So it's a finding of probable cause. 'Di ba? And then saka na pag sinabi ng piskal na may probable cause ito saka pupunta sa korte. Ganyan din sa impeachment. Kasi sa impeachment, kung babasahin ninyo ang konstitusyon, ang House ang siyang nagsisilbing prosecutor. So therefore, para magawa niya yung trabaho niya na prosecutor siya, para ma-found niya for probable cause, kailangan niya magkaroon ng pag-antindi sa ebidensya. So Mm. kailangan niyang magkaroon ng hearing. Pero hindi ito trial. Kasi nga hinahanap lang dito mga ebidensya para makumbinsi mo ang mga miyembro ng Justice Committee na may probable cause. Ano magiging basihan? Wala namang ibinigay na ebidensya si Sara Duterte. Di ba? Wala naman siya sinagot. Hindi siya nag-rebut. Wala siyang binigay na counter evidence dun sa reply niya. Puro lang allegation, puro lang ang sinabi lang niya paano niyo malalaman na ako ay hindi na nagkontrata ako ng pagpapatayin si BBM at ang asawa niyang si Lisa at ang dating speaker kung wala naman kayong naipakitang ebidensya na ako may talagang kakontrata. Yun lang. Pero Hindi, mga kababayan, di ba maliwanag yung sinabi niya? Sa bibig niya kasi nanggaling yun. At saka sinabi niya pa kasi mga kababayan na hindi siya nagbibiro. Actually, 2 beses o 3 beses niyang sinabi na hindi po siya nagbibiro. At saka ang saksi niyan, mga kababayan, kayong lahat, tayong lahat, ang saksi niyan. Kaya nga mahihirapan silang idepensa yan. Ang nakakapagtaka dito, hindi ba kayo nagtataka? Bakit sa dinami-dami ng abogado ni Vice President Sara Duterte, bakit ni isa walang sumipot doon para idepensa etong si Sara Duterte? Kasi nga sa totoo lang mga kababayan, mahirap talaga idepensa yung ginawa ni Sarang pagbabanta at mahirap ding idepensa yung salin ni Sara kung mapapatunayan na sobrang laki ng inilaki, ng inilubo ng kanyang yaman. Ano po, anyway, tuloy pa natin. ang ibig sabihin sa denial. But there is no counter affidavit that gave evidences that will rebut the claim of the complainants. Oh, So anong basis? Di siyempre, sa hearing, doon sana yung opportunity na si Sara Duterte magbibigay ng mga ebidensya. Pero sa simula pa lang, sinabi niya na ayoko na dito sa venue na to. Kaya itong mga sinasabi niya ngayon na hindi siya nag-appear, sa tingin ko yan ay dilalagyan na lang ng legal voodoo yung kanyang mga hindi pagsipot. Yung intention niya talagang hindi sumipot. Pero ah, what's really bothering me is that it reeks of bad faith. Bakit? Nung unang impeachment complaint, tandaan ninyo, pumunta sila sa Korte Suprema. Dahil sabi nila hindi doon nabigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na idepensa ang sarili niya. Kasi tandaan nyo, ah, last year, nagkaroon lang ng boto yung 1/3, more than 1/3, pinadala na. Hindi man lamang siya binigyan ng pagkakataong sagutin. 'Di ba? Ngayon, yun ay dalawang issue kasi yun. Yung una, yung due process. Pangalawa, yung siya ay within 1 year. Okay? At pareho kung tinatigan siya ng Korte Suprema doon. Yung sa 1 year, sinabi, unconstitutional yung nangyari. And doon nga sa pinagsabihan ng Korte Suprema, ang House na gawin nyo, magkaroon kayo ng process, magkaroon kayo ng evidence, magkaroon kayo ng hearing. Doon pa lang sa initiation stage, meron na dapat due process. At kasama sa due process ang hearing. tama. Eh ang problema mga kababayan, di ba, pinagbibigyan na si Sara Duterte na sumagot ngayon. Pero hindi naman siya sumasagot. Pinagbibigyan na si Sara Duterte na idepensa yung kanyang sarili. Ano ba ginagawa ng mga abogado niya? Hindi naman siya idinidepensa. Hindi rin naman siya gumagawa ng paraan para idepensa yung kanyang sarili. Bagkus ang ginawa po nila ngayon, tumakbo sila sa Korte Suprema at humihiling sila doon na ipatigil yung hearings mga kababayan laban po kay Sara Duterte. 'Di ba? So ngayon, kaya nasabi ko kanina na wala pong lulugaran ang kamera dito sa kampo ni Sara Duterte kasi ginagawa na lang po nilang uto-uto yung proseso mga kababayan ng pananagutan. Yun po ang ginagawa ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Eh nung una humihiling sila na dapat daw maidepensa man lang ni Sara yung kanyang sarili. Ngayon na naandyan na kini-question pa rin nila mga kababayan ang kamera at pinapalabas naman nila ngayon na walang jurisdiction
ang Kamara sa ginagawa po nilang hearing. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Di ba? Kasama yan sa due process. So ano ngayon ang gagawin ng House, di ba? Kailangan niyang magkaroon ng hearing. Tapos sasabihin niyo ni Sara Duterte, mini trial na daw ito. Kasi daw, naghihingi na ng mga sabpina. Mm. Dapat daw nagsasabpina lang ay ang Senate. Ay timang, hindi baga? Parang, teka muna, paano ngayon ang House magde-decide na Timang. na mayroong probable cause kung walang hindi examine nito mga ebidensyang present ng complainant at yung mga counter evidence naman ni Sara Duterte. Oh. Malinaw naman kasi ang layunin dito ng mga to yung isabotahe ang proseso. Kasi pwede nilang sabihin na, oh, hindi naman kami sumali dyan. Parang China, hindi ba? Hindi kami sumali dyan sa yung ano yung sa West Philippines. Hindi yan. Kaya style nga ng mga maka-China, di ba? Oh. Hindi kami sumali dyan, so hindi yan legit. Di ba? Na parang, ang sabi nila, gusto lang daw nila sa Senado, doon sila magpipresent ng ebidensya. Pero gumagawa sila ng mga hakbang na ang isang demanda hindi na makaakyat sa Senado. Ito, nagbabanta na naman na pupunta na naman ng Korte Suprema. Ano pa ang maging basis ngayon ng Korte Suprema para sabihan na hindi nyo yung ginagawang maayos? Sinusunod na nga ng House yung sinabi nilang gagawin na ititingnan ng ebidensya bago mag-probable cause, bigyan ng pagkakataon si Sara Duterte sumagot at maging may basehan. Ito mga kababayan, sa inyong palagay, may impeach sa Kamara o hindi? Ako, malakas ang kutob ko, may impeach talaga yan. Kapag ka nagpatimang-timang mga kababayan, maniwala kayo, sa pagkatimang-timang na mga yan, may impeach talaga yan si Sara sa pangalawang pagkakataon sa Kamara. Yun ang ginagawa ngayon ng House. May resepang tinawag yan na mini trial. Ang tinitingnan yan, ano yung gagawin? Hindi ang nataktak ako, porque narinig lang nila sinasabing tinatawag na mini trial sa diskurso ng ibang miyembro. O sige, mini trial na yan. Hindi pa nga nagsisimula. Hindi pa nga nagsisimula. Tama. Di ba? Hindi pa nagsisimula ang presentasyon ng mga ebidensya. Di ba? At ano sinasabi nito ni Atty. Powa na dapat daw kasi yung mga sabpina, ginagawa lang yan sa Senado. Attorney, hindi ako abogado pero mukhang alam ko hindi naman ganoon. Kasi ano magiging basihan ngayon? Hulaan lang ng House Justice Committee. O gusto nyo ba i-dismiss ang kaso dahil hindi kayo nag-present? Di ba? Baka naman yun ang intensyon nyo. Kula-pula ng kung anong doubt ang House Justice Committee para mawala nito ng legitimacy. Alam mo, Atty. Powa, Atty. Season, at lahat kayo dyan. Ito lang simple. Kung ang kliyente nyo inosente, hindi ba kayo muna magsasabi, harapin na natin yan sa korte? Tama. I-present po lahat ng ebidensya. Totoo. Nasa atin ang truth. Di ba? Kung ako yan, ako mismo magbibigay. Kung hindi ko na hintayong sabpina lahat. Ang SALN ko, ibibigay ko na yan. Kahit yung bank record ko, wala akong tinatago, ibibigay ko yan. Tama. Lahat ng kailangan nyo, sige, ibibigay ko para makita nyo na wala akong tinatago. Hindi ba? Ito yung pagkakataon ni Sara Duterte ipakita sa mundo na wala siyang ginawang masama. Pero bakit yung ginagawa ang lahat, binabaligtot lahat, para lamang iwasan? Tapos gagamitin pang rason. Kasi mga kababayan, malaki tinatago. At pag lumabas yung itinatago na yon, malaki ang mawawala. 'Di ba? Ano ba yung malimit natin marinig sa mga kababayang Pilipino natin? Wala silang pakialam kung may impeach si Sara Duterte o hindi sa huli. Ang mahalaga lang sa kanila, ganun din sa atin mga kababayan, makita natin yung flow ng pera sa bank account ni Sara. 'Di ba? Makita natin yung inilaki ng SALN. Kung tali ba yan sa kinikita ng mga negosyo po nila at kinikita at sahod nila sa mga profesyon nila. Diba? Yun lang naman mga kababayan. At saka ang isa pa dyan, makita yung mga ebidensya. Ano po laban kay Vice President Sara Duterte at kung ano man ang mangyari sa huli, wala na tayong pakialam doon. Kung ma-impeach siya, o di good. Kung hindi siya may impeach mga kababayan, better pa din dahil nakita natin yung mga aligasyon laban po sa kanya. Yung mga ebidensya doon. Anyway, tuloy pa natin. Kasi ano ba sinabi ng attorney? Ikaw baga ay yung hindi ka pupunta sa pugad-pugad ng mga buwaya para doon ka makipaglaban. Pupunta ka sa isang lugar para doon mo sila labanan. Tama. Parang, teka muna, unang-una, ang venue mo talaga sa pugad ng mga buwaya, wala tayong magagawa doon ka dapat makipaglaban. Tama. Kapagkat walang ibang venue, dadaan ka dapat sa house. Pero ang problema, sinasabi lang niya, sige, give up ko na yan. Ang problema kasi mga kababayan kay Vice President Sara Duterte, ayaw niya doon sa pugad ng mga buhaya, gusto niya doon sa pugad ng mga dragon, ng mga dinosaur. Diba? Dahil naando doon yung mga kaalyado ng kanyang tatay. Fine. I-give up mo na yan, doon na tayo sa Senado magharap. Pero ang ginagawa ninyo,
Yan ang sinasabi, pero nagbabalak na mag-file ng complaint sa Supreme Court para yung sa House pa lang mamatay na yung proseso. Para wala na Oo. pagkakataon umakit sa Senado. Hindi ba kabalbalan yan? Hindi ba kabaluktutan yan? Tama. Pagkahalang yan ng inyong prinsipyo, hindi ba? Sasabihin mo, oh, wala na, hindi na kami may kakalam, doon na lang kami sa Senate maglumaban. Pero pagdating doon, sasabihin mo, ay, hindi, kailangan natin ipatigil ito unconstitutional. Hindi ba? It's bad faith. It's rigging in bad faith. And by the way, yung metaphor na para paslangin ang buhaya, yan po ay illegal. Hanggat bawal sa Pilipinas sa magpaslang ng buhaya. May batas po tayo dyan. Ito niya, basahin yung batas, Wildlife Act. Nagalagay po doon bawal magpatay ng buhaya. Kaya sa susunod pong gagamit kayo ng metaphor, yung medyo legal, hindi po ganun para, ano lang, the conservationist is saying this thing. At saka, bakit ba ginagamit nating metaphor ang buhaya lagi? Ang buhaya nananahimik yan. Ang buhaya po, yan po ay may kabusugan yan. Kapag busog yan, hindi na yan mananagpang. Tama. Ang mga ganid na tao walang kabusugan. Tsaka yung mga buhaya po, kaya lang naman po yan pumapatay kasi pinupuntahan natin sila sa mga lugar na sila ay nakatira. Kung yan po ipababayaan lang naman natin, hindi naman yan sumasalakay sa mga pamayanan. Kaya lang naman namamatay yung mga tao dahil doon na sila nakatira sa mga pugad ng buhaya Diba? Anyway, may iba ako. May iba yan Balik tayo dun kay Sara Duterte. Hindi ba? Yung alam mo, halatang halata mo talaga, dinidelay at in bad faith. Kasi yun na nga lang, yan ang hinihingi ninyo, due process. Kaya sabi ng Korte Suprema sa House, sa susunod na impeachment, magkaroon kayo ng pag-weigh ng evidence, magkaroon kayo ng hearing. At bahagi po ng compulsory power sa hearing ay yung magpasabpina ka ng dokumento. At magpasabpina ka ng tao. Ngayon sasabihin nila, fishing expedition daw. Paano magiging fishing? Oy, pero take note mga kababayan ang ombudsman inihahanda na yung salin ni Sara Duterte. 'Di ba? Inihahanda na ng ombudsman. Fishing expedition yan, yung SALN na lang, yung ITR, di ba may sinampang complaint laban sa kanya because of ill-gotten wealth? Paano magiging fishing expedition yun naka-anchor sa isang complaint? Kasi kaya lang naman fishing expedition, maghahanap ka ng ikakaso. Yan ang fishing expedition. Pero kung may kinaso ka na, naghahanap ka na lang ng ebidensya, hindi na yun fishing expedition. Di ba? Ang fishing expedition sa pananaw ko yung wala ka pang kaso, hahanapan mo lang ng butas. Kakasuhan mo. Ito, nakalagay na po doon sa complaint na meron siyang ill-gotten wealth. Ngayon, ba't si Michael Powa ay pinapatestify? Kasi meron nabanggit yung pangalan niya doon sa sa complaint. Siya Chief of Staff at spokesperson ni Sara Duterte. Saka take note, naging undersecretary ng DepEd yan. Napatawag na nga siya doon sa pagdinig sa Quadcom, di ba? Bakit pinapasabpin ang SALN? Kasi kakonect yan ng ill-gotten wealth. Bakit pinapasabpin ni Sir Ramil Madriaga? Nabanggit ang pangalan niya. So ito ay, hindi pa naman ito paghuhusga kung guilty o innocent si Sara sa Senado yan. Ito ay paghuhusga lang kung may probable cause. Ano ba yung probable cause? Na posibleng may kaso. Paano mo malalaman ito kung ibabase mo lang sa sinabi ng mga complainant na hindi naman sinagot ng maayos ni Sara Duterte at bigla nang manghuhula ngayon ng mga member ng House. Tapos sasabihin ninyo hindi binigyan ng pagkakataon na i-rebut. Binigyan ng pagkakataon na i-rebut, hindi naman sinagot ng maayos. Binibigyan ng pagkakataon na mag-present ng ebidensya, hindi na nagpa-present ng ebidensya. Anong tawag dito? Hindi pa pagkasasabotahe. Tama. At saka takot. Kasi nanganganib na mga kababayan. Akala ko ba, di ba pinagmamalaki ni Vice President dati, talagang bloodbath daw mga kababayan. Nasaan na yung bloodbath? Ba't naging poop bath? Di ba mga kababayan? Yung pinagmamalaki nila na talagang kukuha raw ng maraming abogado para idepensa. Etong si Sara Duterte, handang-handa na daw mga kababayan. At yung trial na lang, yung impeachment na lang yung hinihintay, yung hearing, yung proceedings. Nasa na yun ngayon? Bakit tila ang nangyari mga kababayan? Poop bat. At tila naduwag na si Vice President Sara Duterte. Di ang nangyari nga, tapang-tapangan lang. So, tama itong sinabi ni Ma'am Mary Jane De Vira, tapang-tapangan lang. So ito mga abogado ni Sara Duterte, abogado to, dapat alam nila. Sabagay, yun ang sinasabi ko. Ayoko naman sising kasi trabaho nila yan. Diyan sila kumikita Hindi ko alam kung lahat itong 16 na to, kumbinsido na walang ginawa sa Sara Duterte. They're just doing the job and everyone is entitled to a defense. But it is up to us to say this is not correct. Diba? Inuulit ko, noon ang sabi nila ay walang due process. Ngayon binibigyan na ng due process. Ayaw pa rin. Mag-participate. At natawag lang na mini trial na hindi pa nga nagsisimula, yun ang binabasehan.
Kaya nga sa totoo lang, siguro itong naingat ang House Justice Committee. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila pinasabpina ang bank records. Ang SALN pinasabpina, ang ITR pinasabpina, Ah, ang SEC filing pinagsabpina, ba't ang bank records hindi at ang AMLA? Kasi mayroon pong legalidad yan kasi ang nakalagay kasi sa exception, kapag ang impeachment cases lang ang pwedeng magkaroon ng exemption sa bank record secrecy, the bank secrecy law. Makama-technical sila kasi yung ginagawa nila ngayon, wala pa namang kaso technically complaint tama. pa lang. Magkakaroon lang ng kaso pag meron ng probable cause, pag inakyat na sa Senado, saka na yan case. Sa mga salita, ang tingin ko dito, strategic yung ginawa nila, hindi mo na yung sinababang records. Pag nakaakyat na sa Senado, doon i-move ng prosecutor, mga House members na isabina ang bank records. Kasi pwede na yun. So, maingat ang House kasi ayaw na nga nilang mapagalitan ng Supreme Court. Sinusunod nila ang process. Kaya, timo ha, maraming nagsasabi, ba't nung panahon ni Erap Estrada, ba't hindi dumaan sa ganyan? Ba't si Corona hindi dumaan sa ganyan? Kasi ang nangyari nga nun, yung 1/3 vote, diretso na agad sa Hmm. Senate. Wala nang hearing yung Parang katulad nung nangyari sa unang impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan, 'di ba? After makuha ng 1/3, diretso agad mga kababayan sa Senate. committee. Kasi gano'n naman talaga ang original perception Kapag nakakuha na ng 1/3 vote, di ba? Transmit to Kasi Senate na ano agad. ang premise ganito, magsasampa ng kaso ang isang miyembro o kaya ang isang mamamayan na endorse ang isang miyembro. Dadaan mo na i-refer yan sa Justice Committee para mag-conduct ng proceedings. Finding of form, substance, ground, at probable cause. Magkakaroon ng hearing. Hmm. Yan ang proseso. Bago pagbobotohan sa plenaryo at kapag nakakuha ng 1/3 vote, saka iakyat sa Senado. Yun ang isang ruta. Merong hearing. Ang nangyari sa mga past impeachment complaints, kasama na yung kay Sara Duterte last year, ay Yan. nagkaroon ng complaint pero ito ay nagkaroon ng 1/3 agad-agad nakapirma sapagkat yun ay isang ruta. If an impeachment is initiated by at least 1/3 of the House members, then it goes straight to the Senate. Wala nang Hmm. hearing. Wala nang Justice Committee. Yung complaint na mismo yun ang articles of impeachment. Yun ang ginawa ng House. Pero sabi ng Korte Suprema, no. Dalawang bagay. Hindi pwede kung dapat magkaroon pa rin ng hearing sa Justice Committee. Yun ngayon ang ginagawa. So may bago ng interpretasyon. So hindi nyo pwedeng gawin yung in the past, hindi ito ginagawa. Ngayon may bago na Tama. kasing ruling ang Korte Suprema at tumatalima ang House. Kasi tandaan nyo mga kababayan, wala pang trial ang Justice Committee. Yung ginagawa nila ngayon, part ng process yon. Yung hearing, part ng process yon. Hindi pa yun yun mga kababayan yung trial. Part pa lang ng process. Pero nakakapagtaka dito sa glip na makakipag-participate itong kampo ni Vice President Sara Duterte para masagot ni Sara yung mga aligasyon laban po sa kanya. Ang ginagawa niya mga kababayan, tinatakbuhan niya yung mga dapat niyang sagutin. 'Di ba? Iniiwasan niya. Alam mo, malinaw na ginugulo ng ayaw talagang harapin ni Sara Duterte ang demanda. Hmm. Inuulit ko, kung wala ka pong kasalanan, wala kang tinatago, dapat ito yung pagkakataon na i-welcome. Kung ako Tama. yan, na na-impeach, may kasong impeachment, at alam kong inosente ako, ako mismo, haharapin ko yung mga yan, sasagutin ko yan, at ako mismo magsusurrender lahat ng dokumento kung wala akong tinatago. Para kasi mayroong tinatago. Di ba? Baka may gustong iwasan. So anyway, sige na. Bukas po, Sabado at Linggo, wala po tayong usapang politika. Sa Lunes tayo magkakwentuhan. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ng mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan, dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Ingat po tayo lagi. At lagi po natin iisipin, mahalang bilihin ngayon, mahalang gasolina, tayo po magtipid-tipid. Krisis. Pag-usapan po natin yung krisis na yan sa Lunes. Ngayon, usapan muna natin itong impeachment na ito. Sige! Ayan. Mga kababayan na sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Prof. Antonio Contreras, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. Ito mga kababayan grabe yung paliwanag niya dito po sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi mga kababayan, lahat talaga ng pwedeng maibigay kay Sara Duterte para hindi ulit ma-technical. Ito pong kamera, ginagawa po nila ngayon. Ang problema, si Sara Duterte po talaga ang tumatakbo, tumiiwas sa mga pananagutan. Kaya nga hindi natin maintindihan doon sa iba natin mga kababayan Pilipino kung bakit bilib na bilib pa rin kahit kay Sara Duterte kahit wala naman dahilan at wala namang kabilib-bilib. Kasi nga, hindi po nakakabilib yung taong umiiwas o tumatakbo sa pananagutan. Lagi ko nga po sinasabi, kung wala siyang kasalanan, much better, humarap siya at ipakita niya yung tapang niya sa kamera, sagutin niya yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya,
maglabas siya ng ebidensya na walang katotohanan, yung mga ibinabato sa kanya. Pero saglit na gawin niya yung mga bagay na yon, ang pinili niya mga kababayan, takbuhan ng takbuhan, yung mga dapat niyang sagutin. Kaya ang ending nito, malaking posibilidad na sa pangalawang pagkakataon, ma-impeach po ito ulit sa Kamara. Ano po mga kababayan? So ngayon, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo hinggil po dito sa sinabi ni Prof. Antonio Contreras mga kababayan patungkol po dito sa sinasabing mga pautot daw po ng legal team ni Sara Duterte. Ano po sa issue ng impeachment ni Sara dyan po sa Justice Committee sa Kamara. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.